Pansin po natin na ito pong aking pinagpalit na makina dito po sa kanyang electric fan. Ito po ay napakaliit. Ito lang po ang kanyang aking pinagpalit, DC na 12 volts na dati ang makina po nito ay AC to 20 volts at saka 60 watts ang kanyang lakas. So ano ang dapat nating iwasan para hindi ito mabilis masira, lalong-lalo na po na kailangan po natin itong gagamitin araw-araw para po makapagtipid sa kuryente. Bakit makapagtipid sa kuryente? Dahil ito po'y nakakonect lang po sa solar panel at saka po sa battery. Walang inverter at saka po walang charging controller. So pansin po natin ang kanyang makina ay napakaliit lang. Ngunit po ang kanyang fan blade, ito po'y malaki. So ibig sabihin, kapag ang fan blade na ginagamit mo katulad nito ay masyadong mabigat, hirap na hirap ang makina dahil ito po'y 12 volts lamang na DC na napakaliit. Kapag malaki po o mabigat ang fan blade na iyong pinagpalit dito, hirap na hirap ang makina. So ibig sabihin, mas mabilis po yang iinit, kaya po masisira po ang makina na katulad nito. So dapat po nating pansinin, intindihin na humanap po tayo ng fan blade katulad nito or katulad nito na mas magaan para po ang makina hindi po yan mapipressure sa kanyang pag-ikot at hindi po mabilis iinit ang ganitong klaseng makina at tuluyan pong masisira. So ganyan po ang ating gagawin para po ang ating inasimbol na 12 volts na DC na electric fan katulad po nito ay atin pong mapakinabangan ng husto. Hindi po siya mabilis masira para po ating magamit araw man o gabi kapag gumagamit po tayo ng battery. So pinapakita ko na po ang battery na aking ginagamit at saka po ang solar panel na aking ginagamit. Ito po'y napakapagtipid sa kuryente, napakapakinabang po, lalong-lalo na po na inuulit ko po, tumaas na naman po ang presyo po ng kuryente. So ang ganitong klaseng DC na 12 volts na electric fan, ito po'y akin pong napakinabangan po ng husto. At kahit papano po, nabawasan po ang aking bayarin po sa kuryente or electric bill. So ano po ang dapat po natin iwasan para po ng ating solar panel ay hindi po mabilis masira at saka po ang ating battery ay hindi po mabilis din po masira. Ito po ang aking 12 volts na 50 watts na solar panel. Hindi po ako gumagamit ng inverter at saka po voltage or charging controller. Ano po ang dapat nating iwasan para po hindi po mabilis masira ang ating solar panel. Ang solar panel, mayroon po itong dalawang linya ng wire. Ayan po, kapag bago ang yung solar panel, automatic na po yan na itong red ay positive at saka itong black ay negative. Mayroon po itong dalawang linya, katulad din po ng battery. Mayroon din pong dalawang terminal. Ito po ay may sign po na plus or positive at ito namang isa po ay may sign po na negative. Ayan po. So dapat ang ating pagkabit or pag-install ng ganyang wire dito po sa solar panel ay wag po tayong palipat-lipat dito dahil ito po ay DC or direct current. Kapag po itong positive ay napunta dito sa negative at ito namang negative na terminal connector sa solar panel mapupunta po dito sa positive connector ng battery, ay sisirain po dito ang battery. Mabilis po itong iinit. Kung hindi, yan ang masisira. Dito po itong junction box nitong solar panel, mayroon po itong diode dito sa loob. Papakita ko po dito. Ayan po, bubuksan ko po itong junction box po ng solar panel para po makita or maliwanag na mayroon po itong dalawang blocking diode. Kapag po itong dalawang wire o dalawang linya po ng solar panel na mayroong red na dapat dito sa positive sa battery connector at itong black naman ay dapat dito sa kanyang negative connector sa battery, kapag ito'y magkabaliktad or malilipat ang dalawang connection, iinit itong hustong battery, kaya po ito'y masira. At kung hindi naman, ito pong kanyang ayan, ito pong kanyang dalawang diode, ito po ang puputok. Pero kapag ito po ay puputok,
madali lang po itong palitan. Ngunit po kapag madamage po itong kanyang connection sa panel, ay masisira na talaga itong kanyang solar panel. So dapat wag po tayong palipat-lipat na dapat itong positive ay mapupunta po dito sa black o dito sa positive, ditong red, at saka itong negative ay mapupunta po dito dapat lang sa negative. Kapag itong negative mapupunta dito sa positive at saka ang red dito sa kanyang negative, sisirain nito ang kanyang diode. Kung hindi, itong battery ay iinit po ng husto, kaya po masisira po ang ating battery or ang ating solar panel. Kahit po gumagamit pa kayo ng voltage controller or charging controller, kapag magkabaliktad itong wiring, masisira talaga ito, either itong battery or itong kanyang solar panel. So dapat po natin yang iwasan at saka intindihin na dapat wag itong magkabaliktad, dahil kapag ito'y magkabaliktad, sisirain ito ang aking binabanggit kanina. Kaya po wag po tayong palipat-lipat. So sana po itong video ito ay mayroon po akong naitulong sa inyo kahit papano, kahit kunti, na dapat po ang connection sa solar panel papunta sa battery ay wag po tayong palipat-lipat. Positive to positive at saka po negative to negative. At ito namang battery po, para po hindi po ito masisira, mabilis na masira, dapat po wag po tayong mag-overcharge. So kung kayo po ay gumamit lang ng solar panel at saka battery, wala po kayong charging or voltage controller, dapat po nating bantayan ang battery sa simula kung ilang oras ba ito mapu-full charge. Dahil kapag ito po hayaan lang po natin na napu-full charge na hindi mo yan ginagamit, masisira din po itong battery. So dapat po for long life o battery, do not overload the battery, do not overcharge, and do not empty po the battery, para po mapakinabangan po natin ng husto, lalong-lalo na po sa gabi kapag ikaw ay mayroong kasamang bata or kaya senior citizen. Napakahirap po sa gabi kung mag-blackout na wala kang hangin. Ngunit kung mayroon kang solar panel na ganito lang kaliit at saka po DC na 12 volts na electric fan at saka battery kahit ganito lang kaliit na N40, pwede nyo po itong mapakinabangan magdamag basta maayos ang kondisyon ng battery at naka full charge po yan. So sana po mayroon po kayong natutunan dito sa aking ginagawang video, kahit ito po ay napakasimple lamang, ngunit ito po ay mapakinabangan po natin sa simpleng paraan. So maraming salamat po sa mga taong patuloy na nag-subscribe at saka nanood sa aking mga video. I hope na kahit papano ay may naitulong po ako sa inyo. So thank you po.